Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-preacher, ating po beloved na Brother Jose Rebilla. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus at tayo pong lahat po mga minamahal ay dumalangin upang tayo po ay samahan, gabayin po tayo ng ating napakabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, taos sa puso kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa naunang bahagi na ipumbalan mong gawain na lubos ng pinagpalat nilang isan. At narito po kami ngayon sa pag-aaral pong balan mong salita, bago pong lahat ang bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos, buksan ang pangunawa ng bawat isa na naririto. Gamitin mo lamang ang iyong pang lingkod, maging dalawin po ng spiritual na pagkapalan na sagana ang iyong sarili, wala kang magagawa. Ikaw pang inaasahan ko, Diyos, na magbibigay sa akin ng karunungan para akin pong salitain na mayroong pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain po ba mo salita sa unat dalangin ng aming puminamahal at iginagala ng aming mga pastor. Aming pong sinasaway magawa ng kaaway. Pag-alinlangan, I command you cast out right now in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus at kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong pong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, akin pong ipinapabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dubling paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist pastor Willie Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeida, maging sa lahat ang ating po makasamang kapang manggagawa, sa ating beloved ordained preachers, sa lahat mga beloved preachers, beloved elders, sa ating po minamahal na mga kapatiran, baguhan manudatihan, maging sa lahat ang ating po mga webcast viewers. Amen. Magandang hapon na po sa atin lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Juan, Kapitulo 14 at ang versikulo po ay 1. Ito po ang sinasabi sa Juan, ang kabanata ay 14 at ang talata ay 1. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ang tema ating tatalakayin sa araw na ito. Why worry when you believe in God? Amen. Bakit ka nag-aalala kung nagtitiwala ka sa Diyos? Ayon po sa ating nabasa, dito sa talatang ito po mga minamahal, sabi po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, do not be worrying. Sabi ng ating mabait na Diyos, maniwala kayo sa Diyos at maniwala kayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang tao po mga minamahal, ay minsan dumarating po yung tinatawag na pag-aalala. Ang sagot po mga minamahal, huwag mag-alala, sapagat yan po ang sabi ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ano ang solusyon? Ano ang solusyon po mga minamahal? Sabi po dito, ano ang solusyon sa mga taong nag-aalala? Number 1, huwag mag-alala. Dahil yan po ang sabi ng ating dakilang Diyos. Pangalawa, maniwala sa Diyos. Yan po ang sabi ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang salitang maniwala, ito po ay powerful. Amen. Makapangyarihan. There's power in believing. Believe po mga minamal ang salitang believe. Ang ibig sabihin, sabi po rito, you have to rely. Umasa. You have to lean. Sumandal. God can do all your problem. Lahat ng ating mga suliranin, mga kabigatan sa buhay, lahat ng ating mga problema, kapag iniasa po natin sa ating dakilang Diyos, kanya po niyang lutasin. Everybody shout praise the Lord. Bakit? Sapagat siya po ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo pinagtitiwala, umaasa sa Kanya po mga ibig sabihin, nagbibigay tiwala po tayo sa mahal na Panginoon. Ang Diyos po mga minamahal, mahipo ang kanyang puso. Kung tayo po may problema, may kabigatan sa buhay, yan po ay mabibigyan po ng solusyon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen.
Believe means you have to understand how He loves you. Maniwala po tayo po mga minamahal na sa kabila na tayo po ay hindi karapat-dapat sapagkat tayo po ay nagkukulang. Tayo po ay nagkakasala. Tayo po ay nagkakamali. Subalit po mga minamahal, kapag tayo po ay nagpakumbaba, pinagsisi ng ating mga kasalanan, ang sabi po mga minamahal, sabi po sa ating sinabi, tayo po ay minamahal pa rin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Na sa kabila na hindi po tayo karapat-dapat. Sabi pa po rito, believe means He provide all your needs. Kapag tayo maniwala po mga minamahal sa Kanya, ibig sabihin mayroon po tayong pananampalataya sa Kanya, lahat ng ating mga pangangailangan ay i-provide ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang solusyon po mga minamahal, bakit po ang ating mga pangangailangan ay pawang idinaragdag sa atin dahil una sa buhay po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, Mateo 6:33. Yan po ay nakuha po natin ang sekreto po mga minamahal, paano po i-provide ng Diyos ang ating pangangailangan. Sa tuwing inuuna po natin ang kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, narin po mga minamahal, laging nahihipo ang puso ng Diyos, ibinibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Ang Diyos po mga minamahal, kailanman hindi po tayo pinagkulang ng Diyos. Kung mayroon pong mga Kristiyano na nagkulang, o kung paano may mga Kristiyano po mga nagkukulang sila, maaring may problema. Amen. Maaring hindi sila lubos na nagtitiwala, umaasa sa ating pinakamahal na Panginoon. Marahil naroon ang kanilang pag-alinlangan sa salita ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Believe in me, sabi ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, meaning, you need to know and understand that I love you. Sabi ng ating pinakamahal na Panginoon, kapag tayo pinaniniwala sa Kanya, naroon po mga minamahal, tayo minamahal ng Diyos. Sabi po rito, na maging ang buhay ko, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ay binigay ko dun sa cross. Na kahit ako'y mahirapan, di po ba nung ipinako ang ating pinakamahal na Panginoon? Wala naman po siyang kasalanan, ngunit dahil naisulat sa banal na kasulatan para matupad ang banal na kasulatan na mangyari po maganap ang pagpapako sa krus sa ating pinakamahal na Panginoon. Nangyari lahat ng mga bagay na ito para matupad ang banal na kasulatan. Amen. Ipinako ang ating pinakamahal na Panginoon. Siya po ay pinahirapan. Ilalimura, kinutya, nawalan ng dignidad, nawalan ng karangalan. Bagaman siya po ang Diyos sa makapangyarihan sa Kanya pong pagkatawang tao, nung siya po'y naparito sa ibabaw ng lupa, bagaman siya po yung Diyos na nagkatawang tao po mga minamahal, gumawa po siya ng mabuti sa napakaraming mga tao, nagpagaling po siya ng iba't ibang uri na may sakit, nagpalayas po siya ng mga demonyo, sa kabila ng Kanya pong ginawa, siya pa rin po ay hinatulan ng kamatayan, nawalan po siya ng dignidad, karangalan, at namatay para sa iyo. Amen. Yan po mga minamahal, nasaksihan po natin o napatunayan po natin 2,000 nakakaraan ang Diyos po mga minamahal ay nag-anyong tao na matay para sa atin mga kasalanan upang tayo tumanggap ng kaligtasan. Naibigay ko ang buhay ko. Ano pa kaya ang hindi ko kayang maibigay sa iyo? Amen. Kaya po mga minamahal, believe in me, maniwala kayo sa akin, sabi ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ng bagay na ating pong kahilingan, kapag tayo sasampalataya, maniniwala lamang sa Kanya, lahat ng ating pangangailangan ay kayang ibigay ng ating dakilang Diyos sa buhay. Marahil sa mga oras na ito, mayroon po tayong mga kahilingan sa Kanya. Lahat po magsabing, praise the Lord. Mayroon po tayo, kahit sino po mga minamahal, sa bawat oras, sa bawat panahon na lumilipas, mayroon po tayong kahilingan palagi sa Kanya. Amen. Kaya po mga minamahal, sabi po rito, believe in God. Do not worry. Yun lamang po mga minamahal, yung simple po mga minamahal na believe in God, do not worry po mga minamahal. If you have worry, meaning you have not trusting anymore. Kapag ang tao nag-aalala, hindi nagtitiwala, siya po mga minamahal, hindi siya nagtitiwala kailanman sa mahal na Panginoon Jesus dahil narin po yung tinatawag na pag-aalala. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Na kapag ikaw
ay nag-aalala, hindi ka nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, hindi ka nagtitiwala sa Kanya, kaya kapag ipinukus natin ang ating mga problema, tayo ay hindi mag-aalala, sapagat sa Diyos ay walang problema. Everybody, siyempre, sa Diyos walang problema. Kaya kapag ipinukas po natin ang ating puso at isipan sa Kanya, sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating mga suliranin, yan po mga minamahal, malulutas sapagat sa Diyos ay walang problema. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Filipos 4:6. Dito po sa Pilipos, Kabanata 4, ang talata po ay 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Amen. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Where is the signal to pray? Amen. Ang pag-alala po mga minama, ito po ang sinyalis na ikaw ay dapat nang manalangin sa Kanya. Amen. Kaya kapag ikaw ay nag-worry, signal yan na ikaw ay dapat manalangin na po sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya dapat po mga minamahal, hindi pa dumarating ang problema, dapat mayroon na po tayong pundo na pananalangin sa Diyos. Hindi po yung kung kailan dumating yung problema, saka ka mananalangin. Yung ibang mga Kristiyano, ganun ang ginagawa. Ngunit dapat po mga minamahal, hindi pa dumarating ang problema, dapat mayroon na po tayong pundo na pananalangin sa Diyos. Everybody, shout praise the Lord. Kapag tayo po may pundo sa pananalangin, dumating ang mga problema, hindi po tayo nag-aalala sapagkat alam po natin tayo po ay kasama po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Katulad ngayon po mga minamahal, tayo po yung nagkakatipon. Sabi ng banal na kasulatan, 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang banal na pangalan, narito sa ating kalagitnaan ang ating napakabait na Diyos. Ngayon, napakarami po natin. Sa madaling sabi, sa pagtitipon po natin sa oras na ito, narito sa ating kalagitnaan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Katulad po yung mga alagad. Nung kapanahunan po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kasama niya ang mga alagad. Habang sila po yung naglalakbay sa karagatan, dumating ang napakalakas na unos. Napakalakas na hangin at bagyo. Subalit po mga minamahal, ang ating pinakamahal na Panginoon, napakahimbing ang kanyang tulog. Samantalang napakahimbing ang kanyang tulog, ang mahal na Panginoon, ang mga alagad, nung dumating ang napakalakas na hangin at unos, sila po ay nag-worry. Nag-alala po sila. Amen, natakot sila. Nanggamba sila. Subalit ang ating pinakamahal na Panginoon, na tiling payapa. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ngayon po mga minamahal, tayo mga Kristiyano po mga minamahal na naglilingkod sa Kanya, lagi po natin kasama ang ating pinakamahal na Panginoon sapagat ang ating Diyos sa pinaglilingkuran sa pamagitan ng gawain na ito, buhay at makapangyarihan. Sa tuwing tayo po lumalapit sa Kanya, tayo po idinadaing po natin ang ating mga kahilingan, narin po mga minamahal, agad ang ating po mga kahilingan ay tinutugon ng ating dakilang Diyos. Sabihin po natin ibang mga Kristiyano, Brad, hanggang ngayon mula no ako'y maglingkod, hindi pa tinutugon ng Diyos ang aking kahilingan. Tandaan po natin, ang tugon ng Diyos sa ating mga kahilingan, 3 po yan. Oo, hindi maghintay. Alinman sa 3 ang itinugon ng Diyos sa atin, yun na po ang katugunan ng Diyos sa atin. Amen. Kapag ang tugon ng Diyos sa atin ay hindi, ibig sabihin, hindi po mga minamahal, yun po ang tugon ng Diyos sa ating panalangin. Kapag tinugon ng Diyos ang ating dalangin ay maghintay, yun po mga minamahal, ang tinugon ng ating mga dalangin, maghintay na lang po tayo. At kapag tugon ng Diyos ay oo, ibig sabihin, para sa atin ikabubuti. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya minsan yung mga Kristiyano, kapag sila pinanalangin, gusto, parang sabihin, bilisan mo, mahal na Panginoon, aking kailangan, tugunin mo kaagad. Tandaan po natin, ang Diyos mo mga minamahal, sa lahat ng bagay ay naran siya. Bago pa lamang natin hingin ang ating mga kahilingan, alam na ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At alam na rin ng Diyos ang tugon para sa atin lahat, sa ating mga kahilingan sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. Kaya po mga minamahal, sabi po rito, kapag ang Kristiyano po mga minamahal ay nasa panahon ng pagsubok. Kaya kung papaano po mga minamahal ng panahon wala pang pagsubok,
wala pang mga problema, nanalangin na po tayo. Kung may dumating po mga kami, lalo po tayong manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang pananalangin po mga kami naman ay pagpapakita sa ating pinakamahal na Panginoon na tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Kaya dito po mga minaman sa gawain nito, napatunayan po natin lahat, nasaksihan po natin na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kung noon, sa pananalangin po natin mula pintuan hanggang altar, marami na pong taon na lumipas, pagsilang, naging ganap na binata at dalaga, nagkaroon na ng apo at anak, naging lolo at lola na, hanggang sila po ay binawian na ng buhay. Ang kanila pong mga panalangin hindi pa tinutugon sapagkat hindi wastong paraan ang kanilang pong pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ngunit tayo po, mula nung tayo maglingkod sa gawain nito, dahil sa ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan, agad-agad ang ating mga panalangin sa una at dalangin ng ating mahal na pastor, tinutugon ng ating napakabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout praise the Lord! Amen. Kaya po mga minamahal, kapag ang tao nag-worry po mga minamahal, katulad po ng sa buhay na mag-asawa, minsan dumarating po yung mga bagay na nag-worry na po ang isang babae po, nanay po mga minamahal. Lalo na kapag dumarating po yung bayarin. Kapag maliit ang kinikita ng mister po mga minamahal, nag-worry na si nanay po mga minamahal. Sa kanya pong pag-worry po mga minamahal, nariyan. Napiktuhan na rin si mister. Dumarating po mga minama ang pag-aalala maging sa bawat Kristiyano, sa bawat tao po mga minama na nandito sa lupa, dumarating po sa buhay po nila. Ngunit tandaan po natin, sinalita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, huwag po tayong mag-aalala. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya sabi po rito, imbis na tayo mag-alala po mga minamahal, kapag dumarating po yung mga kabigatan sa buhay, sabi po rito, a prayer is coming to God, worshiping Him, thinking about His goodness. Alalahanin po natin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Pag ganun ang ating ginawa po mga minama, sa tuwing inaalala po natin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin, tayo po mga minama ay magagalak. Bakit naalala mo? Kung hindi mo nakilala ang Diyos sa pamagitan ng gawain nito, marahil saan na kaya tayo ngayon? Ngunit dahil sa ang Diyos po mga minama ay sadyang napakabait at napakabuti. Mula nang tayo maglingkod sa gawain nito, maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng gawain nito, dito tayo pinagpala ng ating mabait na Diyos. Ang ating pong napakabigat na problema, ngayon nilutas ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating pumasakit at karamdaman, mga mula tayo maglingkod, nagtiwala sa Kanya, lubos na pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya walang ibang dapat po natin gawin po mga minama, laging magtiwala sa Kanyang banal na salita. Laging magtiwala sa Kanyang mga pangako, sapagat ang pangako ng Diyos ay Kanya pong tinutupad sa lahat ng mga nagsisilapit na mayroong pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, thinking what Christ done on the cross about you. Alalahanin po natin po mga minama ang ginawang kabutihan ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kung walang kamatayan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil tayo po mga minamahal dahil sa kamatayan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, lahat po tayo ngayon ay nagtatamasa na masaganang pagpapala mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Meditating all of the good things that God promised. Alalahanin po natin yung mga mabubuting bagay, mga pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Yung pangako ng Diyos po mga minama sa atin, yan po ay tutuparin niya sapagat siya po yung Diyos na hindi marunong magsinungaling. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, promise to give you na mga bagay na gagawin niya sa iyo. Anything, do not worry about it. But in all your prayers, ask God for what you need. Lagi kong sinasabi po mga minamahal, kapag tayo po ay lalapit sa ating pinakamahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ay mayroong buong pagtitiwala sa Kanya, hindi kalahati. Amen. Kaya sa gawain ito po mga minamahal, itinuro ng ating mahal na pastor, tayo po ay magkaroon ng 100% pananampalataya para ang puso ng Diyos
mahipo ang ating mga kailingan, ibibigay ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen! When God in praise coming to you through the presence of the Holy Spirit, through His real presence, tandaan po natin ang yakap at ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus kapag naramdaman po natin sapat na para sa atin lahat. Amen! Na tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. Amen! Kaya ang kapayapaan po mga minamahal, kapag ang tao ay nagkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, maniwala na mawala ang pag-alala, mawala ang takot na nasa atin. Amen? Di po ba ang kapayapaan po mga minamahal, kapag nagkaroon po tayo ng kapayapaan mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit na ganito na ang panahon po natin, kapag tayo po nagkaroon ng kapayapaan mula sa mahal na Panginoon, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba dahil kasama mo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen! Ang sabi pa po rito, at kapag naramdaman mo ang kanyang banal na presensya po mga minamahal, di po ba sa tuwing tayo pinagkakatipon, kanina po mga minamahal, yung mga awitin ng mga beloved Pioneer Squad, bumaba ang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon. Naramdaman po natin, ano ang pakiramdam po natin ngayon? Galak na galak. Kaya kapag nadama mo ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, lahat ng kabalisahan mo, yan po ay mawawala. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kung sa oras na ito, mayroon po isa sa atin na nababalisa, tandaan po natin, sabi ng ating dakilang Diyos sa buhay, do not worry. Amen. Magtiwala ka sa Kanya. Ganun lang po mga minamahal. Walang ibang solusyon para yung ating kabalisahan. Ngayon, mapawi yan, maalis yan kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, at ano yung mga bagay na dapat ipagpasalamat po natin sa Diyos? Tayo mga mananampalataya na naglilingkod sa Kanya. Ano ang mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos? Basahin po natin. Awit 103 at ang versikulo po ay 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi sa mga awit, ang kabanata ay 103, ang mga talata ay 1 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. 3. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. 5. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen. Amen. Dito po sa mga talata na ating pong nabasa ngayon po mga minamahal, inutusan ni Haring David ang kanya pong kaluluwa na magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya kung mayroong kang pangangailangan at hindi pa dumarating, ano po ang dapat po natin gawin? Pasalamatan po natin ang Diyos. Amen. Ang kinin ng lahat ng iyong kailangan ay tinugon na. Ganun po mga minamahal, yun po yung pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kung may problema ka, ang kinin mo na ang mga problema mo nilutas na ng mahal na Panginoon. Amen. Kung mayroon kang dinaramdam sa physical na katawan mo, ang kinin mo, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon, ang iyong sakit ay pinagaling na ng ating dakilang Diyos sa buhay. At salamat, ako'y magpupuri sa iyo ngayon at magpakailanman. Kaya ang puso natin dapat po mga minamahal ay taos-puso nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya. Kapag ganun po ang naging attitude po natin bilang mga mananampalataya na pinilit kinahabagan ng ating dakilang Diyos, tayo po ay pagpapalain. Hindi po yung puro reklamo. Natandaan po niyo po mga minamahal yung mga buhay ng mga Israelita. Nung sila po ay pinalaya po sa kamay ni Paraon sa bansang Ehipto, nakalaya mga Israelita po mga minamahal, inutusan sila ng mahal na Panginoon na maglakbay sila, lakbayan po nila ang lupang pangako na itinuro sa kanila sa Kanaan. Sa madaling sabi po mga minamahal, napagtanto po nila na kung wala ang kapangyarihan ng Diyos na nangyari sa buhay po nila, hindi sila mapapalaya
sa bansang Ehipto sa kamay ni Faraon. Subalit dahil ang kanila pong pinaglilingkuran ng Diyos ay totoo, sila po'y napalaya po mga minama hanggang nasa kalagitnaan na po sila. Nasa ilang po sila. Nung sila po'y nasa ilang, imbis na sila po'y magpasalamat sa Diyos sapagat nakita po nila na hindi sila pinabayaan ng mahal na paimbis na pong pagpapasalamat, ano po ang naging tugon sa kanila? Naging tugon po mga minamahal nila sa Diyos, pagrireklamo. Kaya yung pagrireklamo, yan po isang dahilan upang hindi sila makapasok sa lupang pangako doon sa Kanaan maliban lamang kay Josue at kay Caleb. Maging sa ating kapanahon ngayon po mga minamahal, maaaring mangyari isa man sa atin kung narin pa rin ang pagrireklamo. Kaya dapat buong pagpapasalamat, kahit na hindi pa tinudugan ang iyong pong dalangin, salamat sa iyong mahal na Panginoon, hindi ka nagreklamo. Kung may sakit at karamdaman ka, hindi pa gumagaling, salamat sa iyo, O Diyos. Kapag ganun po ang ating attitude, ang ating bibig ay buong pagpapasalamat, hindi po natin namamalayan. Ang ating mga sakit karamdaman ay pinagaling na ng mahal na Panginoon. Di po ba sa atin po mga minamahal? Experience na po natin. Nung tayo pag-uhon pa lamang, mayroon po tayong malalang karamdaman. Subalit po mga minamahal sa ating paniniwala, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang ating ginawa, buong pagpapasalamat, lagi po tayo nananambahan. Dumadalo po tayo ng araw ng Wednesday. Overnight prayer, Sunday service. Dumadalo tayo palagi, hindi po natin namamalayan ngayon. Pinagaling na ng mahal na Panginoon. Lahat ng pinagaling ng Diyos sa kanila pang masakit at karamdaman, magsabing, praise the Lord. Kaya ano ang dapat po natin gawin? Pagpapasalamat sa Diyos, hindi pagrireklamo. Amen. Kaya kapag yung bibig po natin po mga puro reklamador, puro reklamo po mga minama, imbis na pagpalain ka, ang darating sa iyo, pagpapalo. Amen. Ganun po mga minama, dahil ang ating Diyos po mga hindi po natutulog. Alam ng ating mahal na Panginoon, ang kaibuturan ng ating puso, ulilalaman ng ating kaibuturan ng ating puso kapag buong pagpapasalamat, pagpapakumbaba, kahit na anumang kalagayan ng paligid, anumang kalagayan ng panahon, pagpapasalamat para sa mahal na Panginoon, malulugod ng Diyos sa atin. Ano po ang darating sa atin? Pagpapalang mula sa Diyos. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalay, magsabing praise the Lord. Kaya dapat buong pagpapasalamat palagi ang ating bukang bibig para tayo po mga minamahal ay kalugdan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya dito sa talatang ito po mga minamahal, parang magic, lahat ng ating mga sakit at karamdaman, karamihan po sa atin na nanggaling po dyan. Wala po tayong ginamit na medisina o ano paman sa pamagitan ng pananampalataya sa una't dalangin ng ating mahal na pastor, lahat ng ating mga sakit at karamdaman, lubos na pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaya ang layunin ng mahal na Panginoon, kung kaya't ang ating mga sakit at karamdaman ay pinagaling para lubos po tayong makapaglingkod sa Kanya. Lubos po tayong makapagbigay luwalhati, pasasalamat para sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout praise the Lord. Kaya kung inireveal ng Diyos na tapat siya sa mga Israelita, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nung araw po mga minamahal, higit na tapat ang Diyos sa ating panahon ngayon. Higit na tapat po mga minamahal. Bakit po mga minaano po ang palatandaan? Sabagat ang Diyos ng ating sinasamba at pinaglilingkuran, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sumasa ating puso po mga minamahal, nananahan sa ating puso, kung kaya't mas malapit ang Diyos sa panahon po natin ngayon, kaysa sa mga naunang mga Israelita. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kung kaya't tayong lahat ng mga mananampalataya na lubos sa pinagpala ng Diyos, dapat ating pong ipagsigawan. Hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig na mayroon tayong Diyos sa pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan, na siya pong nagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman, naglutas ng ating mga problema, nagbigay kapayapaan sa puso at isipan, higit sa lahat may katiyakan, kasiguruhan sa buhay na wala hanggan. Lalo na sa panahon po natin ngayon, kung noon hindi wala pang virus na paglaganap sa buong mundo, napakarami na pong taong namamatay, mas lalo ngayon.
Hindi lamang doble, hindi lamang triple ang namamatay, kundi napakarami mga kaluluwa na sila po'y namamatay na walang Espiritu ng Diyos, walang Kristo sa puso. Kapag sila po'y namatay na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, kapag sila po'y namatay na hindi nagbalik loob sa ating dakilang Diyos, hindi nakapagsisi sa kasalanan, wala silang tatamuhin ng kaligtasan. Kung mayroon silang tatamuhin doon sa wala hanggang kaparusahan. Kaya anong dapat po natin gawin? Tayong lahat ng mga mananampalataya na kinahabagan ng mahal na Panginoon, dapat ipagsigawan po natin, ipagsabi po natin unang-una sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa save. Sa ating po mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala, sa ating po mga kababayan sa buong mundo, na may Diyos na totoo, na kapag ang tao lumapit na mayroong pagtitiwala, sila po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Everybody shall praise the Lord. Dito na po tayo sa huling talata, Josue Kapitulo 21, at ang versikulo pa ay 45. Dito po sa Josue, Kabanata 21, ang talata po ay 45. Walang nakulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po mga minamahal ay sa ating nabasa na walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. Tingnan po ninyo, kung noon po mga minamahal, lahat ng sinalita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nangyari, baging sa panahon po natin mangyayari ang kanya pong sinalita na tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Walang ipinangako ng Diyos na hindi naganap sa bansang Israel. Lahat ng sinabi niya ay nangyari. Kapag nangyaring ipinangako ng Diyos sa bansang Israel, dahil ipinangako niya ito kay Abraham, how much more sa panahon natin ngayon? Amen. Kahit ganito na po mga minamang ating panahon, alam po natin ang Diyos ang nangako sa atin na hindi tayo pababayaan kailanman ng ating mahal na Panginoon Hesus. Ibibigay niya sa atin ang kanyang kaharian. Ang kanyang kaharian po mga minamal, ibibigay sa atin lahat ng bagay na ating pong hihilingin sa Kanya. Amen. Yung tapat na Diyos po mga minamahal, yung tapat na Diyos sa atin nakilala at pinaglilingkuran sa gawain ito, tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Amen. Pangako sa atin nung tayo po'y lalapit ang maglilingkod sa Kanya, pagpapalain po tayo. Physically, mananatili ang kalusugan ng ating physical na katawan kung tapat po natin tatalimahin, susundin ang Kanyang ipinag-uutos. Materially, kung tayo po'y maging matapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo pagkukulangin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tingnan po ninyo, sa panahon po natin ngayon, kung kailan naging pandemya po mga minamahal, bawat outstation po natin sa iba't ibang lugar, nakapagpatayo po tayo ng bahay-sambahan, yan po ang patunay na ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Ipinupunan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa ating pinapag-aralan, why worry when you believe in God? Amen? Tayong lahat ng mga mananampalataya na napabilang sa gawain na ito, wala po tayong dapat ipag-alala sapagkat buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. At sa pamamagitan ng gawain na ito, mayroon po tayong tunay na pastor, tunay na propeta, tunay na lingkod ng Diyos na nanalangin araw at gabi para tayo po ay ingatan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kung kaya't ang ating gagawin, magtiwala lamang sa Kanyang mga pangako na tapat ang Kanyang salita. Magpatuloy na lamang po tayo na maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon upang sa Kanyang pumuling pagparito, ako, ikaw, tayong lahat na mainit masigasig na naglilingkod sa Kanya, buong puso nagtitiwala sa Kanya, kakamtin po natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, papurihan po natin ang ating dakilang Diyos sa pamagitan ng awitin ito. Amen. Praise the Lord. -4. G sharp. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, magpuri po tayong lahat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tagalog version.
kamay, ako'y bumabalik. Buong buhay ko, tanging sa'yo. Linisin mo ang puso ko, pangako mo'y sandigan ko. Ako'y naniniwala sa'yo, ako'y sadyang iyo. Ang dahilan ng buhay ko, ang dahilan ng awit ko, ikaw, Jesus. Hallelujah. Panginoon, ako'y lingapin mo, kailangan kita sa buhay ko. Sa'yo lamang iaalay papuri ko't pagmamahal. Hallelujah! Hallelujah! Ako'y naniniwala sa'yo, ako'y sadyang iyo. Ang dahilan ng buhay ko, ang dahilan ng awit ko. Hallelujah, hallelujah. Ako'y naniniwala sa'yo, ako'y sadyang iyo. Ang dahilan ng buhay ko, ang dahilan ng awit ko. Hallelujah, hallelujah. Ako'y naniniwala sa iyo. Mga minamahal, sama-sama po natin iwalagin ang dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos na sa ating kalagitnaan. Ang kanyang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Papasukin po natin sa ating puso. Ito po'y magbibigay sa atin ang buong pagtitiwala sa Kanya. Ito po'y magbibigay sa atin ang kasiyahan, kagalakan. Buhat sa ating mahal na Panginoon. Iyo, ang dahilan ng buhay ko, ang dahilan ng gawin ko, ikaw, Jesus. Ang dahilan ng buhay ko, ang dahilan ng gawin ko, ikaw, Jesus. Amen. Mga minamahal, tayong lahat na naririto, kaya tayo po'y naririto sa tuwing mayroon po tayong bahay pananambahan, bahay sambahan. Tuwing tayo po'y may pananambahan po, mga minamahal, tayong lahat ay naririto para katagpuin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa ating mundo ginagalawan, napakaraming tao na sa panahon po natin ngayon, nangangamba, nag-aalala, natatakot. Subalit tayong lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, wala po tayong dapat ikatakot, ipag-alala, sapagkat sa tuwid-tuwina, kasama po natin palagi ang ating pinakamahal na Panginoon, na siya nagbibigay aliw sa atin kung tayo po'y nababalis at nalulungkot. Na siya po'y nagbibigay aliw sa atin kung tayo po ay mayroong problema. Atin po palalakasin ang ating loob na mayroong po tayong Diyos sa buhay. Pinaglilingkod ng Diyos. Amen. Kaya walang ating gagawin kundi pasalamatan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon na mayroong po tayong Diyos sa buhay. Everybody shout praise the Lord.
sa ating pagpapatuloy bago po tayo manalangin para sa kapakanan ng ating mga baguhan sa araw na ito. Lubos kayong pinagpala sapagkat walang ibang nagdala sa inyo sa lugar na ito kundi ang ating napakabay na Diyos. Mayroon lamang mga taong ginamit, mga Kristiyano na magsabi po sa inyo na may Diyos na buhay sa pamagitan ng gawain na ito. Ngayon narito po kayo. Pinagpala po kayo ng ating dakilang Diyos sa buhay upang kayo po ay mapabilang sa Kanya pa mga tunay na anak tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. May 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat po niyong isagawa, yung 3 isasagawa po ninyo ngayon. Unang-una, pananampalataya na walang ibang Diyos kundi sa Jesus. Amen. Siya lamang po ang magbibigay kaligtasan sa atin. Pangalawa, pagsisisi. Bakit kinakailangan ang tao ay magsisi? Sapagkat nasusulat Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po yung pagsisisi? Makadiyos sa pagsisisi. Kapag pinagsisihan mo na ang kasalanan mo ngayon, tatalikuran mo na, hindi mo na babalikan sapagkat nasusulat Roma 6:23 po mga minama, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa anong paraan? Sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag kayo po ay nabautisman sa tubig, lubos mapapatawad ang inyo pong mga kasalanan. Kaya wag po kayong uuwi na hindi kayo mabautismuhan ngayon. Sapagat ngayon ang araw ng kaligtasan. Pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Diyos na po ang magsasagawa niyan. Roma 8:9, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, ang sino mang walang Espiritu ng Diyos, siya ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubay ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, sila lamang ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya sa inyo pong patuloy na pagdalo ng pagdalo, makakamtan po ninyo ang bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, itaas po ninyo pong 2 kamay. Sumunod po kayo sa aking pong sasambit lain ng panalangin at pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Sabihin po ninyo, Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi, patawarin po ninyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. 10 ng aking pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. At kami na po ang mananalangin sa inyo, maging sa lahat ang ayaw mong taga-subaybay sa gawain na ito. Sumunod po kayo sa kayong ipanalangin sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa unat dalangin ng ayaw puminamahal at iginagana ng ayaw mga pastor. Narito po mga kaluluwa na tumanggap sa ipong banal mong pangalan, maging sa mga kababayan po namin na sumusubaybay sa gawain na ito, kung paano mo kayo pinagpalagan ng timpul sa kanila. Tulungan mo sila na magbago, tulungan mo sila na maglingkod, gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Isulat mo pong malinaw ang kanila pong mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng kanilang pong pamilya, iligtas mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat ng mga baguhan na tumanggap sa oras na ito, huwag po kayong uuwi na hindi po kayong mabautismuhan. Makabalik na po kayo sa inyong pong inuupuan. At tayong lahat po mga minamahal, sama-sama na po tayo na manalangin sa ating po mga pangangailangan. Pagkatapos po natin manalangin, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Sabayin po natin lahat ng uri ng masakit at karamdaman. Kung tayo po may mamigat na problema, 2 kamay nakataas, sabayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang bawat isa sa amin, nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa lahat po amin nagawang pagkukulang at pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos. Sa huling araw na ito, sa amin po patuloy na paglilingkod, bigyan mo kami ng 100% pananampalataya na buong kaming nagtitiwala sa iyo ng lubos, mahal na Panginoon. Pagtuloy mo kayong panghawakan hanggang sa iyo pong nalalapit mong pagbabalik na patuloy po namin maisagawa. Masunod na yung pong banal mong kalooban at anuang pong kahilingan ng ay puminamahal na mga kapatiran sa oras na ito. Abutin mo na yung mapagpala mong kamay, maging sa lahat na nanunungkulan sa aking pong pamahalaan mula sa presidente hanggang sa pinakamababang tungkulin sa barangay. Ikaw pong magbigay, pangunahan mo sila, ikaw pong magbigay unawa sa kanila. Bigyan mo ng kapayapaan ang aking pong bansa upang patuloy pong maipalaganap aking pong banal mong salita sa buong mundo upang lahat ng sasampalatay at maniniwala sa iyo
magkakamit ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Dagdagan mo ang bilang ng mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon pong balan mong gawain sa unang dalangin po Pastor. Amin na po inaangkin ng tagumpay, katugunan ng ay mga panalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Sa iyo po makapangyarihan pangalan ay pong sinasaway lahat ang uri ng masakit at karamdaman. Magmula ulong at alampakan, tibes, mga diabetes, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina, magawa ng kaaway. I command you cast out in the name of the rest. Jesus, be healed, be strong, be blessed. Abound in blessing in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, Amen. Mga minamahal, bilang katuparan na ating po mga kahilingan ay nasa atin na, tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay magpasalamat, lulundag po tayo ng 3 beses, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord, jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At akin na po ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved co-worker, ating beloved brother Randy Ikban. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, puri po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating very preacher. Sa pinagpalang salita nating dakilang Diyos, natin narinig sa gabing ito. At tama rin mahal, bago tayo dumako sa ating announcement, tayo kukuha po muna ng special offering para po sa gawain nating dakilang Diyos. Narito po ating private SPO4 para po ipanalangin ating special offering. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, beloved pastoral worker, Brother Randy Ikban. Hallelujah! Taas po natin mga ipagkakaloob. Mabasbasan ng Diyos, amang banal na nasa langit. Katas-taas ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na buhay. Ito ang tunay na Diyos. Ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong mga kabutihan, sa iyong mga kamangha-mangha. Kaglaglas mong magawa, lalo tigit ang iyong dakilang pag-ibig. Ipadamo sa amin ang paulit-ulit ang iyong pagkatamis-tamis banal mong presensya. Patuloy na kasama ka namin sa pagsamba. Kaya naman kami nagkakaisa na rito. Bukas palad. Walang sawang nagkakaloob sa iyong banal na gawain. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hallelujah. The more you give, the more you receive. Sa mga beloved brethren na patuloy at patuloy na sumusuporta. Ibalik mo ng higit pa sa kanilang inaasahan upang patuloy sila makapagbigay sa ibang nalagawa para po sa church construction, lalo tigit sa pamamalakay ng maraming kaluluwa sa pangunang palangin ay minamahal ginagalang na Pastor Wendy Estrada Almeida. In the mighty name of dear Jesus, Amen. Hallelujah! Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Praises to the Lord. Praises to the Lord. Amen. Praise the Lord. Pray po tingnan dakilang Diyos. Kaprosyo po manimahal. Sa inyo ay pinagkaloob para po sa mga gawain nating dakilang Diyos. At tama ni mahal, bago tayo dumako sa ating announcement, ay ating po nang binabati ng happy birthday. Ating beloved brother Cedric Dagala. Siya po yung nagdaraos ng kanyang karawan sa araw na ito. Ang pagbati po ay nagmumula sa ating minamahal, ginagalang bangelista,
Wildy Estrada Almeida, sa ating mga beloved Almeida children, at ganun din sa ating mga beloved ordained preacher, sa ating mga beloved preacher, sa lahat nating kapatiran. Ang muli ay happy birthday po sa ating beloved Brother Cedric Dagala. Praise the Lord. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. At tama ni mahal tayo, dara ko na sa ating announcement sa darating na Biyernes, overnight prayer po natin. Tayo magsisimula po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. At sa darating ng linggo mo ni mahal ay huwag po nang kalimutan ay Holy Supper po natin. Bali lahat po ng outstation dito po sa taon ng Pampanga ay dito po tayo magsama-samang magpupuri sa ating dakilang Diyos sa darating ng linggo ay Holy Supper po natin. At ganoon din mo ni mahal sa ating mga beloved youth choir, singles choir, adults choir, Jesus Finest Generation Choir, lahat po ng ginagamit sa balarubasan natin dakilang Diyos ay maaari na po tayong mag-start ng pag-ayuno para po sa darating na church anniversary po natin sa February. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At taon ni mahal para po sa ating mga minamahal kapatiran na sa tuwing tayo ay dadaluman ni mahal dito sa Dako ng Sagin ay wag po natin kalimutan dalhin yung ating exemption card. Praise the Lord. Inuulit ko na mahal at sa tuwing tayo dadaluman ni mahal ay dalhin po natin lagi ating exemption card. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At naman huwag po nang kalimutan na panoorin ating Facebook, ating Jesus Miracle Hours sa Facebook. Manimahal, inyo lamang itype ang JMCIM Pampanga at makikita nyo dito manimahal ating JMCIM. At ito po yung mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At manimahal ating TV program sa PTV Channel 4. Ito po yung araw ng Sabado. Magsisimula po na alas 11 hanggang alas 12:30 na ating gabi. At meron na lihans, counseling right after po na ating pananambahan. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos at manimahal. Kung wala pong ibang idaragdag announcement, tayo po sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At manimahal, narito po ating beloved SPO2, Rico Balisi, para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. Mga minamahal, sa pagtatapos po ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay magkaisang manalangin ng time team na panalangin. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor sa pangalan po ng ating pinakamamahal, Panginoon nating Hesus Kristo. Dakilang mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong makapangyarihang pangalan aming pinakamamahal, Panginoon naming Hesus Kristo, malapit ng Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa tagumpay at patuloy na paglangis sa bawat yugto. Higit sa lahat ang banal mo salita na dinala po na aming pinagpalang, Ama, ang aral na tunay nagipagpapala po sa aming lahat. At maraming salamat din po, Malapinon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya na ipinadama sa bawat isa sa amin. Malapinoon, ipagkaloob mo po ang lubusang kalakasan ng aming beloved pastor at patuloy mo din po panghawakan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa aming pasamantalang paghiwalay kung paano mo kami dinarito ligtas payapa, ganti po Ama sa aming paglisan, sa aming pag-uwi. Ipagkaloob mo po, Malapinon, ang pag-iingat patnubay gabay at ilayo mo po kami, Malapinon, sa lahat ng kapahabakan. Ito po ang aming dalangin sa unang dalangin ng aming beloved pastor sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal, Panginoon naming Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you, manimahal.